Nako, nag-transform na yata bilang ang namayapang si Mike Enriquez, itong si Senator Ping Lacson. Bakit mga tol? Kasi, di ba, lagi nung sinasabi nitong si Mike Enriquez nung nabubuhay pa ito sa kanyang mga programa, hindi namin kayo tatantanan. At mukhang ganon ang ginagawa po ngayon nitong si Senator Ping Lacson. Araw-araw may update dito po sa sinasabing kontrobersiya sa Taguig City. At mukhang ang matuturo dito sa huli, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Sa latest post ni Senator Ping Lacson, sumagot po siya doon po sa banat nitong si Alan Peter Cayetano na malisyoso. Sabi po dito, delicious na detalye sa mga maanumalyang infra project sa Taguig, mailalantad sa darating na Blue Ribbon hearings. Bukod pa pala sa nauna ng ginawa ni Senator Lacson na ipadala sa ombudsman mismo ang mga ebidensya, meron pa ring separate na pag-iimbestiga na gagawin ang Blue Ribbon Committee. Ngayong July 29, 2026, ito po yung naging post nitong si Senator Ping Lacson sa kanyang X account. Malicious pero delicious. Bumigay na yata kung ano-ano na pinagsasasabi. The public may partake of the delicious part if they watch the Blue Ribbon Committee hearings where the details of the truth behind the 5 Taguig case studies that we submitted to the Ombudsman will be exposed. Nako, mukhang mabubuo talaga ang BJMP mga tol pag nagkataon. Ano po yung BJMP? Hindi po Bureau of Jail Management and Penology ang tinutukoy po natin dito kung hindi Bong, Jinggoy, Marcoleta, and Petra na nga ba? Ay, Peter na nga ba? Ang susunod mga tol, Alan Peter. Aabangan po natin yan. Pero balikan po natin yung sinasabing malisyoso kasi nag-react na itong si Alan Peter Cayetano, ngunit hindi na siya mataray. Wala na yung tapang niya, malumanay na siya sa pagsagot. Doon po sa mga sunod-sunod na tweet nito pong si Senator Ping Lacson at kanyang mga media mainstream interview sa kanya. Hawak na ng Ombudsman ng mga ebidensya tungkol sa maanumalya umunong infrastructure project sa Taguig. Isinumite ito ni Senator Ping Lacson na naniniwalang sapat ang mga ito para kasuhan ng plunder, malversation at graft ang mga responsable. Ang akusasyon pinuna ni Senador Alan Peter Cayetano na dating kinatawa ng lungsod. May unang balita si Ian Cruz. Isinumite na raw ni Senador Ping Lacson at kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap tungkol sa umunoy mga questionabling infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Naniniwala si Lacson na sapat na ang mga ebidensya para magsampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law laban sa mga responsable. Ani Lacson, kakaiba ang mga anomalya sa Taguig sa mga questionableng flood control projects na una nilang nadokumento sa Bulacan. Gumamit umano ng old and new tricks ang mga infrastructure projects sa Taguig. Kabilang anya ang pagpapanggap sa isang illegal na reclamation project bilang mga slope protection structure na may kasamang ilang ghost project. May mga kaso rin umano ng double appropriation at pag-recycle ng mga larawan mula sa mga luma at tapos ng kontrata para singilin at kubrahin ang bayad para sa mga bagong proyekto. Lahat anya ito, isang tao lang ang kumontrol simula 2019. Mula 2020 hanggang 2025, nasa 14.5 billion pesos anya ang infra projects ng Taguig. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Cayetano na welcome sa kanya ang mga isinumiting dokumento ng kampo ni Lacson sa Ombudsman. Senator Judge Villanueva, sa pagkukumpara ng Bulacan sa Taguig patungkol sa flood control projects. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now and ako 1998 till now bilang congressman. Nauna nang sinabi ni Cayetano na walang ghost project sa Taguig. Sabi niya, malisyoso ang akusasyon. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung
ano exactly at bakit ganun na accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka. Lumang tugtugin na yan. Political, ng teteng na yan. Magkaiba ang political sa merong ebidensya. At tingnan natin kung yung ebidensya bang sinasabi ni Senator Ping Lacson ay titindig sa harapan po ng korte. Ang lahat ng ating struggle, maging opposition, mga administrasyon, Ang asawa ni Cayetano na si Lani Cayetano ang kasalukuyang mayor ng Taguig. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Taguig LGU sa pahayag ni Lacson. Ngayong nagsumiti na ng dokumento sa Ombudsman si Senador Lacson patungkol sa Taguig. Iimbestigahan pa rin ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman agawin ho namin sa ombudsman, nasa ombudsman na po yun. Pero sa balita, sa shinare ni Senator Lacson, willing siya. At ito na nga po yung detalye. Basahin po natin. Ngayong July 29, 2026, sa website ni Senator Ping Lacson, delicious details of anomalous infra projects is in disgrace. Meron talagang disgrace ex-SP Cayetanos Taguig to be exposed at Blue Ribbon hearings. Talagang personalan na Ginalit niya kasi si Senator Lacson. Sabi nga ni Senator Lacson, anuhin mo na lahat sa kanya, Tirahin mo na lahat sa kanya. Baka hindi kanya papansinin, wag lang yung kanyang integridad. Sabi dito, the delicious details behind anomalous infrastructure projects in Taguig City, the political bailiwick of disgraced ex-Senate President Alan Peter Cayetano will be laid bare, Ihahayag at the Senate Blue Ribbon Committee's hearings on the matter, Senator Panfilo Ping Lacson said. Nako. Ito na nga lang Tagalog version ang basahin natin. Ani Lacson, na nagsumite ng mga ebidensya hinggil sa mga questionableng proyektong pang-infrastruktura sa Ombudsman nitong nakaraang Martes. Natatalakayin sa mga pagdinig ang hindi bababa sa 5 case studies na isinagawa nila ng kanyang team. Nako, mahigit 5, mga tol, ang case studies. Tapos makikita natin ito ngayon sa Blue Ribbon Committee. Kaya siguro kahapon ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na may mga kumakausap na sa kanilang minority member na wag na daw pong ituloy yung Blue Ribbon Committee hearing. Malicious pero delicious. Bumigay na yata kung ano-ano na pinagsasasabi. The public may partake of the delicious part if they watch the Blue Ribbon Committee hearings where the details of the truth behind the 5 Taguig case studies that we submitted to the Ombudsman will be exposed. Tinutukoy niya ang pahayag ni Cayetano na malicious ang mga ibinunyag ni Lacson tungkol sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Taguig na sinagot naman ni Lacson sa pagsasabing ang delicious na mga detalye ay ilalahad sa mga pagdinig. Noong Martes, sinabi ni Lacson na naipasa na sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap sa ngayon at maaaring sapat ang mga ito upang maging batayan sa pagsasampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pag nagkataon, plunder, walang piyansa, mabubuo na talaga yung 4-piece. Saka BJMP, bago yung 4-piece, mga tol. Sige nga, tingnan nga natin kung sinong makakahula ng 4-piece, mananalo ng 200 pesos. Tingnan natin, katuwaan lang ito. Sa replay, hindi po kayo mananalo sa replay kasi live po ito Baka may manood ng replay Sinong nakakahula ng 4-piece? Kung sino ang unang-unang makakahula ng 4-piece, mananalo po ng 200 pesos. BJMP, hindi. I-comment nyo lamang dyan, kung sino po yung tatamaan ng mata natin na una. Peter po yun po, hindi po. Nagkakatuwaan lang tayo mga tol. Wala yatang makahula ng 4-piece. Ito po yung bagong kahulugan ng 4-piece. No? Walang nakahula. Sayang naman yung
Sayang naman yung yung 200 pesos, kahit maliit na halaga, 200 pa rin yun. O, walang makahula ng 4-piece. Hindi naman 4-piece yan, BJMP ang sinasabi nyo mga tol. Sa replay wala po tayong 200. Live po itong napapanood nyo ngayon, mamaya replay. Walang makakuha. O, sasabihin ko na, tapos na. Tapos na po yung pahula natin. Ang ibig sabihin po ng 4-piece, ito po yung mga walang piyansa. No? Yun. may tumama. Eto, ganun lang yan. For plunder. Nanalo ka. Rotzen Mendoza. Ipaalala mo sa akin mamaya pagkatapos ng live natin, bago tayo mag-end live, brother, bibigay ko sa iyo yung 200 pesos mo. Binigyan muna kita ng moderator para alam mong ikaw yung panalo. 4-piece. Plunder. Yun po yun, 4-piece. Ituloy na po natin. Ito pong binabasa po natin na balita dito. Kasi pag 4-piece, mga tol, 4 na silang walang piyansa dyan pag nagkataon sa mga senador. Kasi yung isa, former senator. Yung dalawa, senador. Ngayon, baka sakali si Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, ang mga anomalya sa Taguig City ay kakaiba kumpara sa mga nauna nilang case studies sa Bulacan. Dahil gumamit ang mga ito ng kombinasyon ng old and new tricks. Mula 2020 hanggang 2025 pa lamang, sinabi niya na umabot na sa 14.4 billion ang halaga ng mga proyektong pang-infrastruktura sa Taguig. And still counting. Ngunit binigyan diin ni Lacson na kahit patuloy silang magsusumite sa ombudsman ng iba pang mga ebidensyang maaari pa nilang makuha, hindi nito hinahadlangan ang anumang hakbang na maaaring gawin ng Blue Ribbon Committee. Kaya malinaw mga tol, kahit nasa ombudsman na, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng Blue Ribbon. Ang maganda kasi dyan mga tol, pagka Blue Ribbon, mapapanood po ng publiko. Yun ang pinakamahalaga. It doesn't preclude any action that the BRC may take in the course of the committee's investigation of the flood control anomalies depending on the chairman and members' appreciation. Sabi po nitong si Senator Lacson. At syempre, ang Malacanang natanong po diyan po sa pagsasabing malisyoso at iba pang mga political motivation daw, bla bla bla. Tinanong si Undersecretary Claire Castro sa kasalukuyang nagaganap na press conference. Ito po yung tanong ni Ivan Mayrina. Pakinggan po natin ang sagot diyan ni Yussi Claire at yung follow-up question. Kay Ivan Mayrina, GMA 7. Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice, and he said, Anyway, Gcash mo? Gcash name at number, Rotzen Mendoza, pakibaba mo dyan para maibigay ko na habang nakikinig tayo ng balita. if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners, and if it wasn't weaponized, they can at least go out on bail. Sabihin niyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners, I though. think. Yes. he just said, I think. I believe. I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po si Senator Alan Cayetano ang pagpapasya. Nasa korte. Nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. Ano pong pangalan para hindi tayo magkamali sa isesend nating 200 pesos? Definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. So, tatanong mula kay Maricel Lili, TV5.
Good morning, Barado Yusek. si Alan. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before Ayos the na. Senate asking na baka pwede silang sumama Congratulations, ni ah. Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga profesional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado, ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ang Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jingo Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, na ang mga tao na nakakulong habang dinidig ang kaso patungkol sa mga kaso ng graft and corruption at kasama din dito kasi similar nature ang plunder, sila dapat ay suspended. So, Aba, birthday ba ni Marcoleta ngayon? Totoo ba yan? July 29? Oh, happy birthday po sa inyo. Sana masaya po kayo dyan sa loob ng kulungan ngayon, ha? kung ano man ang magiging desisyon ng Senado patungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta, hindi po rin ito mananaig dahil ngayon ang jurisdiction po kay Senator Jinggoy at Senator Marcoleta ay nasa kamay po ng Sandigan Bayan. Ma'am, on other issues. Ayan, ha? Napakinggan po natin yung kaugnay na sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano in relation na rin kay Rodante Marcoleta at Jingo Estrada na pinalalabas nilang parang politically motivated. No? Hindi po tayo sumasang-ayon dyan at yan ang paniniwala din, no, ng Malacanang. At syempre, ano ba yung naging kaganapan kanina sa impeachment trial ni Sara Duterte? Day 10, ngayon po naka-lunch break lamang sila. Kaya balikan po muna natin yung naging kaganapan. Ito po yung iniharap na testigo ng prosecution, ang dati o retiradong manager ng Land Bank. Ano? Nakalimutan ko yung particular na posisyon niya. Siya po ay si Miss Violeta Constantino. Ayon po dito sa balita, wini-withdraw na pera ng OBP nilalagay sa gym bags ayon sa kanya. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Acosta at Mr. Ortonio. Paano po ninyo nakilala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio? Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali isa po siya sa mga authorizing authorities po ng OPP. And then inintroduce niya po si Miss Oy, bakit? Pay ng cheque worth 125 million po. Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari? Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Miss Gina together with her identification card niya. So, pinoward ko po ito sa verifier para po ma-process. Pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po? Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorizing authorities po ng cheque. And then, kine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na. Okay. So pagkatapos po ma-check
Kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Na-forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash. Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa para po mapareceive niyo po yung cash. Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Costa para tanggapin na yung cash. I-teller po ang tumatawag. Okay. Tawagin ni teller si Ms. Gina Acosta para Ipareceive mo po yung ipareceive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong i-inform ni teller si Ms. Gina Acosta? Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo? Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Lingman po. Ortonio. So pagdating niyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po? Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa cheque po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta? Bali 125 packs po yun. 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong Alam nyo mga tol, sa napansin natin dyan sa testimonya niya, talagang napaka-unusual o hindi niya nga daw na-encounter sa kanyang tagal sa serbisyo sa pagbabangko ang ganung kalaking halaga na mawi-withdraw sa loob ng isang araw, cash. No? O yan, no? Withdrawing 125 millions could be usual if done regularly, sabi naman ng witness. Pero bago natin puntahan yan, pakinggan natin pa rin ito. i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 millions sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag? Lalabas na po sila ng bangko. Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Lemuel Ortonio? Sa pagkaalala ko po, meron po silang kasama. Ilan po? Kung maalala po ninyo? Hindi ko na po ma-recall. Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung meron man po? Wala po, sir. Bakit po wala? It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin. Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness? In case po na for safety and security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po. Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang withdraw in relation po dito po sa 4 na checking binabanggit po ninyo? Ang total po ng 4 na cheque, mga po siya, kalahating bilyon po. Okay. That would be all, Your Honor.
Napakinggan natin yung bahagi ng kanyang testimonya at ito din naman yung mga pagtatanong na ng ilang senator judges. Umepal na naman si Alan Peter Cayetano. Saka si Amy Marcos, talagang kitang-kita po ninyo yung pagdidepensa nitong dalawang senator judges na ito so far kay Sara Duterte. Pero dito, pakinggan natin. Senator Judge Villanueva, thereafter our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual. Kung ganito po na 4 na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Unusual nga po. No, Kasi, kung 4 na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya? O unusual pa rin? pwede naman po. What is Usual. it? Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun. So, kung ganun nga po, na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bangko, sa Land Bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct? Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po. Yung mga signatories, payees, like that po. So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito? Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. So yun lang po yung inyong chinecheck. Opo. And that's it, you release it right away. Yes, sir. And binanggit niyo ho kanina, hindi ito suspicious Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious. at lahat po ay legitimate. Yes, sir. One last question that I'd like to Para sa kalinawan ng lahat, mga tol, actually, yung transaction sa LBP, Land Bank of the Philippines, ay legal naman. No? Wala pong something na irregular doon. Though unusual. Kasi bakit legal? Kasi meron po talagang pondo para doon. At yun nga ay sa Office of the Vice President. Ang problema na lamang kung yung pera ba na yon ay nagamit sa tama. Established na ngayon na merong 125 million pesos na winidraw cash. Tapos, ang susunod na tanong, at sana mapatunayan ng prosecution, kung ito ba ay ginasta ng hindi tama. Confidential funds po ang pinag-uusapan dito. Actually, hindi na nga nag-cross-examine ng depensa dyan Kasi alam naman nila na hindi nila kayang pabulanan na merong withdrawal ng 125 million pesos. Maaaring ang magiging depensa nila, patunayan ngayon na yung 125 million pesos ay talagang napunta sa confidential expenses. Ngayon, paano nila mapapatunayan yon? Ayaw nilang sabihin kung sino-sino yung mga personalidad sa likod ng mga ibinigay nilang pangalan. Sa parte naman ng prosecution, yun yung kanilang i-establish, mga tol. Kailangan mapatunayan ng prosecution na mali ang paggasta ng confidential funds at dahil dyan, yan ay impeachable offense. At magpapatuloy ang hearing ng impeachment trial ni Sara Duterte day 10
sa loob siguro ng mga 30 minuto mahigit pa. Kasi 11:45 nag-break, 1 hour break daw sila. Kaya tingnan natin kung ano ang mga susunod na eksena. Sa ngayon, maraming salamat. Magkita tayo muli later sa panibagong live stream, no? Sa pagpapatuloy po ng pagtutok natin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. 30 minutes break lang ba? Salamat. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.